What's up mga lods? Welcome back to my channel and welcome again to another episode ng Toyota Fortuner review. For today content guys ay magre-reaction video tayo no sa isa sa idol natin na vlogger. Walang iba kundi si Jeep Doctor. So yung content niya is about dalawang SUV. Alin daw yung may nagtanong na follower siguro sa kanya na alin ang mas best na SUV? Toyota Fortuner or Ford Everest. So sabay-sabay nating panoorin, then check natin kung alin nga ba sa dalawang SUV ang mas okay. So tara, start natin. May nagtatanong, Everest o Fortuner? Kahit yan, bagong taon, gusto niya talaga marami akong bashir eh. Yan pa naman yung question na ayaw kong sagutin. Pero sige, sasagutin ko. Tara, pasok ka muna mami. Pasok ka muna. So since natanong nyo na rin yan, at syempre, sana naman, dahil sa akin nga itinanong, is i-respect nyo rin kung ano yung para sa akin. Ngayon, kung maraming hindi mag-agree sa akin, hintayin nyo na lang, nasa inyo tanongin. Pero sa akin kasi, ang sagot, pakita mo mami, kung ano yung unit ko. Ayan. O diba? Yan yung sagot ko. Diba? Everest, okay? Syempre, bakit Everest? So yan guys, syempre dahil naka Ford Everest siya, sabi nga nila love your own. So syempre ang mas gusto niya is Ford Everest. Pero dito, i-explain niya kung bakit Ford Everest at bakit hindi Toyota Fortuner. So tuloy natin guys. Na lang mga bossing, kanya-kanya kasi tayo ng preference pagdating sa sasakyan. Kanya-kanya tayo ng gusto. Parang sa babae lang yan mga boss. Hindi porket maganda sa inyo, maganda rin para sa akin. Hindi porket mahal nyo yung babaeng yun, mahal ko na rin siya. Iba tayo ng taste. Iba rin tayo ng gusto mangyari sa sasakyan. Pero to be fair and to be na rin sa mga lover ng Toyota Fortuner, ganito na lang yan mga bossing. I will be fair as much as I could. So yun, tama naman guys, syempre magkakaiba tayo ng taste pagdating sa mga sasakyan. So kaya imposible talaga na pare-parehas Fortuner yung gusto natin or pare-parehas Everest yung gusto natin. Kung ikaw ay klase ng isang owner na gusto ng sasakyan na unang-una madaling hanapan ng pyesa, ano pa, yung kahit na kasi kaninong mekaniko mo dalhin alam nilang ayusin, kung balang araw plano mong ibenta ulit yung sasakyan at gusto mo ng maganda-gandang resale value, ano pa ba? Tibay? No doubt matibay naman talaga ang Toyota Fortuner. Go with Toyota. Okay? Kung yun ang mga preference mo pagdating sa sasakyan. Availability, resale value. So yun nga, ang ilan sa mga karakteristik ng Toyota Fortuner is isa is madaming mahanapan ng pyesa, maraming mekaniko na kayang gumawa, and then reliable syempre. So yun yung mga ilan sa karakteristik ng Toyota Fortuner. Madaling hanapan ng mekaniko, tapos madaling hanapan ng pyesa, yung tibay, idagdag mo na, sige, bibigay natin yan lahat sa Toyota. So ano bang meron sa Everest na nagustuhan ko at ay wala naman kay Toyota Fortuner? Ako kasi mga bossing, ang number one ko sa akin pagdating sa sasakyan, unang-una, comfort. Comfort. So kung pagandahan lang naman ng suspension, hindi matagtag, pagandahan lang naman ng steering, palambutan ng steering, tignan nyo guys, one finger, naiikot ko ang manibela ng Ford Everest, ganyan siya kalambot. Tapos stability, hindi siya yung malikot, hindi siya yung magewang, hindi siya yung konting lubak. Okay, so dun sa una niyang sinabi, yung suspension, no? Hindi ko rin alam kung gaano kalambot yung suspension na sinasabi niya about sa Everest. Pero sa Fortuner is, yun nga, marami rin nga nagsasabi na hindi masyadong komportable. Medyo matagtag nga raw yung Fortuner. Pero para sa akin, talagang tolerable naman yung tagtag na sinasabi nila. Siguro sa Everest, mas komportable ng konti. Pero hindi naman siguro masasabi na worse na yung Toyota Fortuner. Pero opinion ko lang din yon. Naiikot ko ang manibela ng
Ford Everest. Ganyan siya kalambot. Tapos, Ito guys, yung steering wheel. Talagang malambot ang Ford. Kasi meron din ako na try diyan na Ford. Actually ano 'yon, Ranger. So talagang malambot yung steering wheel niya kung ikukumpara sa ating Fortuner. talagang alog kayong lahat sa loob. Everest. Pagdating sa feature mga bossing, name it. Sa dami ng feature ni Ford Everest. Pagdating sa safety feature pa mga bossing, ang dami niyang safety feature na kaya kayong protektahan at iwasang madisgrasya sa kalsada habang bumabiyahe kayo. Pre-collision assist, blind spot warning, brake assist, parking assist. Yes guys, nagpa-park din to mag-isa. Syempre, sino ba naman ang hindi gusto nun? Ano pa? Adaptive cruise control. Yung kapag ka nasa express. Yes guys, nagpa-park. So yun guys, dun sa mga sinabi niya, yung pre-collision assist, brake warning, meron naman din yung Fortuner noon, no? Ang wala lang dun sa nabanggit niya na feature is yung parking assist. Way ka at ayaw mo mag-accelerate at mag-brake, iset mo lang yung adaptive cruise control mo. Yung speed ng nasa harapan mo, isusundan lang ni Everest. Kapag bumilis siya, bibilis ang Everest mo. Pag pumreno siya, pepreno si Everest mo. Pero si Fortuner, alam ko meron na rin naman ganong feature, pero parang para sa akin hindi siya ganon kasapat. Parang marami pa akong nakukulangan kay Fortuner. So Yun, yung adaptive cruise control guys is available din naman siya sa Fortuner. Kaya lang, available lang siya sa Q variant and up. So yung B variant ni Fortuner at saka yung G, yung entry level, ay wala pa siyang adaptive cruise control. Yun yung ina-explain niya. Na meron din naman yung Fortuner, yun nga lang, start siya sa Q variant hanggang sa LTD. So, kanino ko maipapayo ang Ford Everest? Unang-una, sa dami ng sensors at technology na meron kay Ford Everest, eto lang mga bossing ha. Don't own a Ford kung wala kayong alam sa basic. Unang-una, So sa safety features, yes, legit na talagang medyo may edge nga si Ford Everest. Si Fortuner kasi may mga safety features talaga na parang, ewan ko parang tinipid. Pero dito kay Everest, mas marami talaga siyang safety features. So tuloy natin guys. basic troubleshooting ng car. Number 1 rule, wala kayong alam sa basic troubleshooting ng car, huwag kayong mag-Ford. Why? Kasi sa dami ng technology, ng sensors, ng electronic parts ng Ford, lahat yan is kinokontrol ng fuse at ng relay. Maputukan ka ng isang fuse, masiraan ka ng isang relay, may possibility ng hindi umandar yung sasakyan mo kasi nga Ford relies more on technology and sensors. Okay? Kaya nga si Toyota is mas madali siyang ayusin kasi nga hindi siya masyadong maraming sensor. I don't know kung kapag ginawa ni Toyota na So yun lang no guys, medyo high-tech siya pero medyo komplikado rin kasi syempre nga ang high-tech na sasakyan pag nasira ang hirap i-troubleshoot din, talagang medyo magastos yan. nagkaroon din siya ng napakaraming sensor kagaya ni Ford is maging as reliable pa rin siya kagaya no wala masyadong sensor. Okay? Tapos ayan nga, since napaka-importante na alam mo ang basic troubleshooting, alam mo mag-test ng relay, alam mo mag-test ng fuse, alam mo magpalit ng relay and fuse, etc. Mag-basic troubleshooting, kumbaga, pwede ka mag-own ng Ford. So, ibig sabihin ba, sir, yung mga marunong lang mag-ayos at magkalikot ang pwede mag-own ng Ford? Meron pang iba. Sino pa yung iba? Yung hindi rin problema ang gastos. Yung hindi rin inaalala yung pera. Halimbawa, ako, sobrang yaman ko. May nakita akong umiilaw rito or kaya ayaw mag-start yung sasakyan ko. Hindi na ako magdadalawang isip na magtawag ng mekaniko na i-check yun. Kasi marami naman akong pera. Parang ganun. Okay? So, sila kasi, kaya nilang i-afford. Okay? So, meron ako napanood na video dati. Magkaiba yung can buy, magkaiba yung can afford. Okay? Kapag nag-own ka ng isang car, dapat you can afford also. Yung maintenance and repairs dapat you can afford.
So sir, paano naman yung mga parts availability ng Ford? Mahirap pa bang humanap ng pyesa? Actually, matagal na ano yan eh. Matagal na paniniwala yan. Kasi sa totoo lang ha, kahit sa online may mahanap ka na original parts pa. Lazada and Shopee, meron dun. May mga seller ako na nakikita doon na nagbebenta ng original parts ng Ford Everest. Okay, so hindi na ganun siya kahirap hanapin. Pagdating sa pag-aayos ng Ford, yun, medyo iilan pa lang talaga ang marunong mag-ayos ng Ford actually. Tapos pagdating naman sa mahal nga ba ang pyesa ng Ford, actually hindi ko ma-compare eh. Why? Kasi nga, halimbawa kino-compare natin siya ngayon kay Toyota ha. Huwag mo na magagalit yung mga Toyota fanboys dyan. Halimbawa kay Toyota na lang natin siya kino-compare. Kagaya niyan, mahal daw ang pyesa ng Ford. Isang example. Ayun, so yun lang, medyo konti pang araw yung nakakaalam ng mga mekaniko ng Ford. Medyo komplikado rin yun, no? Kasi syempre, kung limited yung mga mekaniko na nakakagawa niyan, hassle din yun, di ba? So yun, may edge doon si Fortuner. Electric power steering. Electric power steering si Everest guys, electric. Si Toyota is naka-hydraulic. Ang naka-electric power steering lang sa kanya, kung di ako nagkakamali, is si Fortuner Q pataas. Pero kay Ford Everest, kahit yung lowest variant niya na Ambiente sa 2016 model pero yung gantong model, ang alam ko lowest variant na yata is Trend, kung di ako nagkakamali. Kahit yung lowest variant kasi ni Ford is naka-electric power steering. Ngayon, kung ang comparison natin na lang yung pareho na lang, yung parehong lowest variant, Fortuner and Everest na lowest variant. Si Fortuner kasi is naka-hydraulic power steering lang. Si Everest is naka-electric power steering. Ngayon, halimbawa, nasira pareho yung power steering nila, di hamak naman talaga na mas mahal ang electric power steering. Mahal po talaga. Ngayon, tanongin nyo yung mga owners ng Toyota Fortuner Q, LTD, GRS, yung 4x4 na naka-electric power steering, tanong nyo. O kaya kung wala kayong kakilala, tanong nyo sa Toyota, magkano ba ang electric power steering ng Toyota Fortuner? Baka magulat kayo. Diba? Na mahal din pala. So, ibig sabihin guys, kaya kasi mahal kasi nga high-tech. High-tech. So, mahal man yung electric power steering ni Ford. Kung nasiraan man si Toyota ng electric power steering niya rin, for sure mahal din yun. Mahal din yun. Magtanong kayo sa kasa. Next thing, ano pa ba? Kaya mahal yung pyesa. Kasi nga, maraming pyesa si Ford Everest na wala kay Toyota Fortuner. Diba? So last thing na lang na addition ko kung bakit nagustuhan ko rin si Ford is unang-una syempre nga yung safety na rin. Napakatibay niyan mga bossing. Yung chassis ng Ford Everest napakatigas niyan. Yung mga kaha mismo ng Ford Everest, ang kakapal ng lata niyan mga bossing. Kahit tanungin nyo yung mga expert na nakikita nyong vloggers ng restoration ng paint, pagdating sa paint mga boss, tanongin nyo yung mga pinakamagagaling na painters kung anong pinakamagandang paint, pinakamatagal mag-fade na paint, Everest or Ford ang number 1 dyan. So yun guys, Ford versus Fortuner, Ford Everest versus Fortuner. So pagdating sa technology, may edge si Ford. Pero pagdating sa reliability at saka sa maintenance, parts availability, so may edge naman si Fortuner. So kayo na mag-decide. Please comment down below kung sa tingin nyo alin ang mas okay na SUV para sa inyo. So yun lang guys for today's content, and thank you for watching. See you sa next video. Bye bye.